Isaias. Nagkasakit si Hezekiah. Ika-38 kabanata. Nang panahong iyon, nagkasakit si Hezekiah na halos ikamatay niya. Pumunta sa kanya si Propeta Isaias na anak ni Amos at sinabi ng Panginoon na magbilin ka na sa sambahayan mo dahil hindi ka nagagaling. Mamamatay ka na. Nang marinig ito ni Hezekiah, humarap siya sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, alalahanin po ninyo kung papaano ako namuhay ng tapat at buong pusong naglingkod sa inyo, at kung papaano ako gumawa ng mabuti sa paningin ninyo, at umiyak siya ng husto. Sinabi ng Panginoon kay Isaias na bumalik siya kay Hezekiah at sabihin ito, Sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng inyong ninunong si David, narinig ko ang iyong dalangin, at nakita ko ang mga luha mo. Dadagdagan ko pa ng 15 taon ang buhay mo. Ililigtas kita pati ang lungsod na ito sa hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito. Ito ang tanda na aking ibibigay para patunayang gagawin ko ang ipinangako kong ito. Pababalikin ko ng 10 guhit ang anino ng araw sa orasang ipinagawa ni Ahaz. At nangyari nga ito. Ito ang isinulat ni Haring Hezekiah ng Huda nang gumaling siya sa kanyang sakit. Akala ko'y mamamatay na ako sa panahon ng aking kabataan at mananatili sa lugar ng mga patay. Akala ko'y hindi ko na makikita ang Panginoon dito sa mundo ng mga buhay, o hindi ko na makikita ang mga tao rito sa mundo. Muntik nang nawala ang buhay ko, na parang tolda ng mga pastol ng mga tupa na iniligpit. Ang akala ko'y mapuputol na ang buhay ko, na parang telang puputulin na sa habihan. Mula sa umaga hanggang gabi, ay inaakala kong wawakasan mo na ang buhay ko. Buong pagpapakumbaba akong naghintay, hanggang umaga, sa pag-aakalang mamamatay na ako. Parang nilalansag ng leon ang aking mga buto. Kaya akala ko'y wawakasan mo na ang buhay ko. Humingi ako ng tulong hanggang sa ang tinig ko'y para ng huni ng langay-langayan o ng taga. Dumaing ako na parang tinig na ng kalapati. Ang mga mata ko'y pagod na rin ng katititig sa itaas. Panginoon, tulungan niyo po ako sa kahirapang ito. Pero ano pa ang masasabi ko? Sapagkat sinagot niya ako at pinagaling. Mamumuhay ako ng may kapakumbabaan dahil sa mapait kong karanasan. Panginoon, sa ginawa niyo pong ito, mapapalakas niyo ang loob ng tao, at ako mismo napalakas ninyo. Pinagaling niyo ako at pinayagan pang mabuhay. Totoong ang mga kahirapang aking tiniis ay para rin sa aking kabutihan. Dahil sa pag-ibig niyo, iniligtas niyo ako sa kapahamakan, at pinatawad niyo ang aking mga kasalanan. Sapagkat papaano pa ako makakapagpuri sa inyo kung patay na ako? Ang mga patay ay hindi makakapagpuri sa inyo o makakaasa man sa inyong katapatan. Ang mga buhay lamang ang makakapagpuri sa inyo, katulad ng ginagawa ko ngayon. Ang bawat henerasyon ay magpapahayag sa susunod na henerasyon tungkol sa inyong katapatan. Panginoon, iniligtas niyo po ako, kaya sa saliw ng tugtog, aawit kami sa inyong templo, habang kami ay nabubuhay. Noong hindi pa gumagaling si Hezekiah, sinabi sa kanya ni Isaias na patapalan niya sa kanyang mga katulong ng dinikdik na bunga ng igos ang bukol niya para gumaling. Nagtanong si Hezekiah, ano ang palatandaan na magpapatunay na ako nga'y gagaling at makakapunta sa templo ng Panginoon?